Eto ang tanong ko noon guys, totoo nga ba ang free energy? Totoo nga ba na talagang zero bill, wala kang babayaran sa grid? Yung dating setup ko noon guys, talagang kinakapos siya. So meron pa rin kaming binabayaran sa grid kahit sabihin natin naka-hybrid na ako dito. So dati ito guys, si Popo 1.6 kilowatts, then 230 AH na 12 volt. Kasi nga yung aking solar setup noon ay bitin na bitin. So kung makulimlim, hindi na siya masyadong may charge. Tapos kung malakas yung araw, may charge naman niya. So apat na 200 watts lang na yung ginagamit ko. Pero na-upgrade ko na siya, kayang-kaya na niya. So tapos na-upgrade pa natin from Deye. Maraming salamat nga pala sa Deye ito. So 3.6 kilowatts, then 5 kilowatt hour na battery. So ngayon kahit lumampas kami hanggang 300 watts, kahit to paano, hindi naman steady 300 watts na mahigit. Kung minsan umaabot ng 500 watts, hindi naman siya steady, pabago-bago. So kahit to paano, hindi na kami nabibitin sa gabi. So yung zero bill na wala kang babayaran ni Zinco na duling sa grid or power grid ay totoo siya guys. Basta marunong ka mag-budget sa usage mo. Sa akin ay nasa 1.8 kilowatts na solar panel, then 5 kilowatt hour na battery, then 3.6 na hybrid inverter ni Deye. So sapat na yan guys. Sa daytime naman ay magcha-charge, tapos sa half day ay pwede rin gumamit ng kahit anong gusto mong gamitin, basta na-charge na natin. So safe ka na for overnight na gamit kasi nga full charge na siya. Ayan, basta alam mo yung budget ng paggamit ng kuryente, safe na safe, at wala kang problema sa nighttime na usage mo. Dito kasi sa amin ay mas prepare pa rin nila na gumamit ng generator compare sa solar setup. Mas pricey kasi yung ganito eh, compare sa generator. Generator, pag ang budget mo nasa 25,000, maayos-ayos ng generator yon. So under na siya sa 25,000. Dito kasi yung 25,000 mo, hindi pa siya aandar. Kasi nga sa inverter pa lang, napakamahal. Tapos, sa battery napakamahal. Plus yung solar natin. Sa generator lang kasi, ang downside niya ay basta gumamit ka na gano'n, nagpa-andar ka, kailangan mo ng fuel. Kailangan mo ng langis. So, kailangan mo ng maintenance. Dito ay hindi. Basta na fully set up mo siya, may solar ka na na-set up na, may battery ka na na-set up na, may inverter ka na na-set up na, ni-wiring na, wala ka na problema. Ang kailangan mo na lang gawin ay mag-budget. Yun na lang. So, parehas din naman pag gumamit tayo ng generator para hindi siya magastos sa gasolina, ay yung mag-budget ng load. Pero sa kanilang lakas ay parehas din naman guys na malakas kasi yung kayang paandarin ng generator, kaya din paandarin ng mga setup na ganito. Depende lang yung lakas ng battery, lakas ng inverter at lakas ng solar panel natin. Depende sa demand ng ating system. Ayan. So dito, basta na-set up na siya, wala ka ng problema. Sa generator, basta't gumamit ka, basta't meron kang ganon, continuous. Basta gumana siya, basta pinandar mo siya, marami kang load, kumakain siya. Ang mahirap dyan, ginamit mo or hindi yung kanyang output, kumakain siya ng fuel. Dito, basta't may araw, hindi sayang. So, diretso lang siya. So, maganda pati, mas convenient siya. Kahit wala ko dito, alam nilang gamitin. Sa generator, pwede rin naman yung mga, bisusi. Yun nga lang kasi, yung ganong klaseng generator, may kamahalan. So, may budget ka dun, mga 40,000 to 50,000. Plus yung consumption at maintenance. So for me ay mas convenient na gamitin ang inverter, hybrid inverter, off-grid inverter, on-grid inverter compare sa mga generator. Yes, meron po akong generator kaya lang ginagamit ko lang siya for welding. So isang nagpapatas noon ng bill namin sa kuryente ang welding machine. Yan, bago ako nagbablog ng welding machine ay nagwe-welding muna ako, then saka nagbablog. So yun yung nagpapataas. So ngayon ay totally brown out, so hindi ako nakakagamit ng grid. Generator lang ginagamit ko pag nagbablog ako ng welding machine. So wala talaga babayaran sa grid kasi nga wala na sila, hindi na sila nagsusupply sa amin dito. So no choice. Kahit paano,
wala na talagang babayaran. Zero bill. Ayan, saka lang naman gagamit ang generator kung mag-welding. Hindi kasi siya pwedeng gamitin sa welding machine kasi mataas ang welding machine. Nasa 6, 7, 8 kVA ang welding machine consumption niya. So hindi siya pwedeng gamitin dito. Ang generator pag nasakal siya, pwede siyang huminto. Or pwede siyang mahirapan yung parang nasasakal. So okay lang sa kanya. Pero yung ganito kasi pag nasakal or na-overload mo, dalawa lang yung pwedeng mangyari. Either sasabog siya or mag-overload. So dalawa lang doon. Ang generator kasi hindi eh. Masasakal lang siya, hirap yung makina. So wala naman siyang mangyayaring masama. Dito, dalawa lang yung magyayari, either sasabog or hindi tatagal yung battery natin kasi nga masyadong pressure siya or masyadong sakal. So hindi ko siya ina-advise na gamitan ng welding machine. So dito sa hybrid setup or solar setup, ang maintenance na lang nito ay mga tamang pindot-pindot ka na lang, tingin-tingin kung may mga lumuwag, check up na lang siya. So hindi na siya mabigat, hindi marumi sa kamay. Tapos sa solar panel, check up mo na linis sa kanyang ibabaw, then sa mga wiring kung may lumuwag, may nasunog, so, papalitan mo lang naman, mura lang naman yun eh. So compare sa mga genset kasi talagang medyo mabigat, may na-bearing, palit ng kunya, palit ng piston or kahit ano. Ayan. So mas budget lang kasi yung ganong version yung pag natin pag generator, yung di gasolina or di crudo. Yun nga lang kasi continuous yung kanyang consumption. Dito ay hindi. Ang talaga consumable dito yung mga MC4, mga circuit breaker kung sakaling may busted na. So yun lang naman. Yung sira ng mga unit or battery, so nakadepende na yan guys yung choice nyo sa mga brand. Kung mamimili kayo ng mga budget mode kagaya nyan, talagang sakit ng ulo. Pero kung sa mga ganito, buti nga lang si Juan Dilisag pumaldo ako kay pumaldo ako kay Deye. So maraming salamat sa Deye. Ang gastos ko lang dito guys ay sa solar panel, mga wirings, railings, at dito. So yan lang yung gastos ko. Dito ay hindi na kasi free from Deye. Pero kung tutusin, kung bibilhin mo yan, talagang kung bibili ka ng generator, yung price ng generator sa tingin ko nasa triple. Yan, triple or 4 times yung price niya kasi napakamahal daw. Ewan, kasi hindi ko naman alam yung price dito eh. Hindi ko alam. So pasensya na guys sa mga naghahanap at nagtatanong kung saan pwede mabili, hindi nagbigay si Deye. Yun ang problema. Okay, so for me, mas convenient yung ganing. Ulit-ulit ko talaga, makulit si Juan. So, at isa pa ay, totoo nga ba guys ang free energy? Yes guys, totoo siya. Pero hindi siya libre ang free energy kasi nga kailangan mo ng machine to process yung free energy. To harvest the free energy, yung solar array. Kasi ang ina-harvest mo ay libre from the sun. Hindi mo binabayaran yan. Ang binabayaran mo lang talaga ay yung gamit, solar array, mga wiring, inverter, kung sakaling bibili ka ng ganito. So, ang binayaran mo talaga ay yung mga machine to process the free energy from the sun. Kasi iniisip ng tao pag free energy, wala ka nang babayaran totally, wala ka nang gagastos, wala ka nang bubunutin. Pwede mag-jumper ka sa Meralco sa kapitbahay mo, or magnakaw ka ng kuryente. Pag nahuli ka, tapos nung una ka lang pumaldo. Ayan, so hindi po libre ang free energy. Pabayaran mo or bibili ka ng mga gamit to process the free energy, to harvest the free energy. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. At next time ulit. Bye-bye! Lasing ko na.